Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Atin pong aalamin yung mga 20 reasons or 20 dahilan kung bakit mega bullish itong si XRP. Ayon po yan sa isang kilalang analyst. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang unang-unang dahilan ay ang regulatory clarity ni XRP. Ang isa sa mga pinakamalaking dahilan ng optimism kay XRP ay ang tinatawag po na regulatory clarity. Ngayon ay sa mga hindi po nakakalam ay ano nga ba ito? Sa madaling salita ay ang regulatory clarity ay ang pagtukoy po kung ang isang crypto ay legal ba sa loob ng isang bansa. Lalo na sa mga pamilihan tulad ng US or Estados Unidos. Ipinahayag ng isang hukom na hindi na security or hindi na kailangan ng mga pahintulot na katulad po ng mga stocks para kay XRP. Para sa mga investor ay napakalaking bagay po nito dahil nababawasan ang pangamba sa mga posibleng kaso o multa na maaari nilang kaharapin. Ngayon ay bakit po ito importante? Sa mundo po kasi ng crypto ay isa ito sa pinakamalaking issue. Maraming cryptocurrencies ang hindi pa malinaw kung paano tinitingnan ng gobyerno kaya't minsan ay biglang bumabagsak ang presyo kapag may mga bagong balita tungkol sa mga kaso. Pero sa kaso po ni XRP, malinaw na ang kanilang kalagayan ay kaya naman ay mas marami ang nagkakaroon ng kumpiyansa rito. Ngayon ay yung sunod naman ay si XRP ay meron po siyang murang transaction fee. Kaya ayan, cost-effective transactions po siya. Kapag nag-uusap tayo tungkol sa mga bayad o fee sa crypto, ang XRP Ledger ay isa sa pinaka-epektibo sa mga ito. At bakit? Kasi una sa lahat, sobrang mura ang transaction fees nito. Ang bawat transaction ay halos wala pang 1 sentimo ang katumbas. Kaya napakamura po kumpara kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Pangalawa ay mabilis po ang bawat transaction sa XRP Ledger. Umaabot lang ng 3 to 5 seconds. Kaya't kung ang purpose mo ay magpadala ng pera sa ibang bansa o magkaroon ng mabilis na bayad para sa mga produkto o serbisyo, mas matipid at mabilis si XRP kumpara sa ibang mga crypto. Yan, ang sunod naman ay ang ano muna ang ibig sabihin ng pagiging green o environmental friendly ni XRP. Yan, dito pa rin po tayo. Isa po sa mga malaking issue sa mundo ng crypto ay ang epekto ng pagmimina sa kalikasan, lalo na para sa mga cryptos tulad ni Bitcoin na gumagamit ng maraming enerhiya. Pero si XRP ay hindi po siya gumagamit ng pagmimina na energy intensive. Sa halip ay gumagamit po ito ng consensus mechanism na mas magaan sa kalikasan. Ibig sabihin ay hindi ito masyadong nakakaapekto sa ating kapaligiran. Para sa mga nag-aalala sa carbon footprint ng bawat transaction ay malaking plus po ito para kay XRP. Ngayon ay paano naman nagagamit si XRP para sa cross-border payments? Napaka-espesyal ni XRP pagdating po sa cross-border payments o pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Sa simpleng paliwanag ay marami ng mga financial institutions o bangko ang nakikipag-partner kay Ripple, ang kumpanya sa likod ni Ripple, ni XRP, para gamitin ito sa kanilang mga transaction sa labas ng bansa. Ito ay isang malaking bentahe dahil si XRP ay kilala sa mabilis at murang pagproseso ng transaction. Ito ang dahilan kung bakit maraming financial experts ang nakikita ang potensyal ni XRP na maging go-to currency para sa global payments sa hinaharap. Ang dami ng malalaking bangko at korporasyon na gumagamit kay XRP ay nagbibigay po ito ng mataas na posibilidad na tataas ang demand nito habang patuloy ang paggamit nito sa aktwal na ekonomiya. Ngayon ay ano naman ang pwedeng idulot ng economic conditions sa pagtaas ni XRP? Sa kasalukuyan ay may mga sitwasyon sa buong mundo
na nagdudulot po ng economic instability tulad ng mga pandaigdigang alitan. Para sa mga investors, nagiging uso ang paghahanap po ng mas ligtas na storage ng kanilang pera. At dito pumapasok si XRP bilang posibleng safe haven asset. Bukod pa rito, may mga bagong investment products na tulad po ng mga Bitcoin ETF na nagdadala ng mas maraming kapital o pera sa crypto market. Ngayon, 3 iba't ibang asset managers na rin ang nag-submit ng mga applications para mag-launch ng kanilang XRP ETF. Kung maaprubahan ang mga ito, mas maraming institutional investors ang papasok kay XRP na maaaring magpataas po sa presyo nito. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang XRP community sa pag-angat ng popularidad ni XRP. Sa kabila po ng ilang taon na pagbaba ng presyo ni XRP, ang XRP community ay isa sa pinaka-loyal sa crypto world. Hindi po sila bumibitaw kahit pa sa gitna ng maraming controversies at mga pagsubok. Maraming mga XRP holders ang patuloy na nagpapahayag ng suporta at naniniwala sa potensyal ng kanilang paboritong crypto. Ang ganitong klaseng suporta ay hindi lamang makakatulong sa kasalukuyang presyo, kundi pati na rin sa patuloy na pag-develop ng teknolohiya at application ni XRP. Ngayon ay ano po ang posibleng dahilan ni XRP sa mga saan po ang posibleng kung ano yung magiging hinaharap ni XRP sa mga susunod na taon. Ngayon ay sa panahon ay sa kasalukuyang bull market o pagtaas ng mga presyo sa crypto, maraming analyst ang naniniwala na si XRP ay may malaking chance na umangat ang halaga sa darating na mga buwan. Particular na ngayong particular po ngayon na malapit ng matapos ang huling Bitcoin halving nitong April 2024. Kaya maraming eksperto ang naniniwala na ang susunod na taon ay maaring makakita ng mas malalaking pag-angat sa presyo ng maraming crypto. At syempre kabilang na po rito itong si XRP. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa dami po ng mga positibong aspeto na nakapalibot dito kay XRP, malinaw na may matibay po itong pundasyon. Pero syempre, tulad ng kahit anumang investment, mahalaga pa rin po na mag-research at maintindihan ang mga risk. Bagaman, maraming dahilan para maging positibo o bullish kay XRP, ang crypto market ay nananatiling napaka-volatile. Si XRP ay maaari pong umangat ng malaki, ngunit may pagkakataon din po na ito ay bumaba, lalo na sa gitna ng mga bagong balita o economic shift or pagbabago sa ekonomiya. Kaya sa kabuuan, kung ikaw ay naghahanap po ng crypto na may malinaw na direksyon at maraming real-world use cases, malaking potential po talaga itong si XRP. Ngunit lagi po nating tandaan ang basic rule ng investing, mag-invest lang ng halaga na kaya mong mawala at huwag kalimutan ang tamang diversification para masiguro ang mas ligtas at balancing portfolio. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.